Magandang umaga guys! Nandito tayo ngayon sa kusina. Nagluluto ako ng maaga kasi darating ngayon ang aking kapatid galing ng Pilipinas. So kahapon nagpalingki na ako, namili ako ng karne, 1 kilong karne yata itong binili ko na karning baka. Tapos namili rin ako ng mga gulay, may pichay tayo, meron tayong sitaw. Hindi na ako namili ng ng talong. Bali, ito na lang ang ihalo ko dito sa ating sinigang. Tapos habang ginigisa ko tong ating karne, so naglilinis muna ako dito sa kusina. Para naman na habang nagluluto tayo, nakakapaglinis na rin tayo. Hanggang dito na rin sa ating sala. Dahan-dahan lang ako guys kasi yung kasama ko na yung Lebanese na kasama ko, yung receptionist namin, itulog pa. Kasi yan siya matutulog madaling araw na yan siya natutulog minsan. So maaga ako nagising, nakapagkape na rin. Pagkatapos dito naman ako sa halaman natin sa may bintana, dinidiligan ko dito araw-araw talaga yan guys, kasi pag hindi mo yan siya nadiligan kahit isang beses lang, talagang patay yan siya kasi ang init-init na dito. Talagang aabot yan siya ng 60 degrees minsan pag sa summer na talaga. Yung July talagang napakainit dito sa dito sa Kuwait. So iniisip ko nga ilagay ko na lang dito sa loob yan. Hindi yan pwede sa labas na. O tingnan natin guys ang ating niluluto. Na siya, naging dry na, medyo dry na. So lagyan na lang natin siya ng tubig. So dalawang ang nilagay ko dito guys, yung parang nasa 5 baso siguro yung nilagay ko, yung malalaking tasa, ganyan. Tapos nilagay ko na rin yung jalapeno natin para susuot talaga yung yung lasa niya, pati yung amoy niya. 'Di ba mas mabango pag meron talagang sili na pangsigang. Tapos ginagayat ko na rin ang ating sitaw, at saka ang ating pichay. Marami to guys na na pansahog ko na na sitaw kasi gusto ko maraming gulay. Bahala na, konti lang yung karne. Medyo marami naman kasi yung kaldero ko malaki kasi. So excited na ako guys mamaya kasi sigurado marami yung pasalubong, marami yung mga kakanin. Iba-vlog ko rin mamaya guys pagdating niya. Grabe yung experience niya kahapon kasi napaka-tight ng schedule niya, yung oras niya pagdating sa Maynila. So itong Tagalog ko guys, nasa lapid na itong aking dilay. O so tingnan natin itong aking niluluto, tapos kumukulo na, pwede na nating ilunod ang ating mga gulay, ilagay na natin ang ating sitaw, isunod na rin natin ang ating pichay, tapos tikman nyo rin, baka kailangan nyo padagdagan ng asin, kailangan nyo padagdagan ng paminta. Ito guys, dinagdagan ko pa to ng chili flakes kasi gusto ko talaga yung maanghang ba na kasi itong jalapeno hindi naman yan siya maanghang. Ang habol lang natin dyan is yung lasa niya, pati yung amoy. Kasi mabango talaga pag meron siyang sili na pangsigang. So ito na, ihalo natin ang lalaki na aking pichay. Tapos ipagpatuloy natin yung ating kwento kasi doon siya nagsakay sa kasi sa Davao. Tapos instead of 6 PM yung kanyang flight, ina-delayed, naging 7:30. So mantakin nyo, pagdating niya ng Manila is 45 minutes na lang yung allowance niya. Tapos kailangan 'di ba 3 hours before sa flight mo, andun ka na dapat sa Terminal 3. So 45 minutes na lang guys, grabe yung takbo niya daw pagpunta doon sa siya na lang talaga yung last passenger. Tapos takbo siya papunta doon sa buti na lang syempre wala na talagang pasahero, siya na lang nag-iisa doon sa Saudian Airlines. So takbo agad siya doon sa gate number ng kanyang eroplano papuntang Saudi kasi may layover siya doon.